Book of Genesis, chapter 45, verse 1 to 3. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili sa kanya. Pinalabas niya ang kanyang mga alipin at nang sila na lamang ang naroon. Nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose sa kanya. Narinig ito ng mga tigihisipyo at ng sambayanan Parao. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose, totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot ang kanyang mga kapatid niya dahil natulala sila ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. Ang babasahin ko naman ngayon ay ang Genesis chapter 45 verse 4 to 6. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid ay pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating na walang aanihin sa mga bukirin. Continue po natin sa Genesis chapter 45 verse 7-9. Ang sabi po dito, "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God." Amen. "He made me father to Pharaoh, lord of his entire household and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me lord of all Egypt. Come down to me. Don't delay." Amen. Shalom everyone. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 45 verses 10 to 12. "Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Jose. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen." Genesis chapter 45 verses 13 to 14. "So you shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen, and you shall hurry and bring my father down here." Then he fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Genesis 45 verse 15 to 16. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Paraon at ng kanyang mga kagawad. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 45 verse 17 to 19. So basahin po natin. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Pakargahin mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang iyong ama at ang buong sambayanan nila. Ibibigay ko sa kanila ang matabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto." So, amen po. Genesis chapter 45 verse 20 to 24. Huwag na silang manghinayang sa may iwan nilang hari-hari doon, kasi magiging kanila naman ang pinakamagandang lupain sa Egypt. Sinunod nga ito mga anak ni Jacob. Binigyan sila ni Joseph ng
sasakyan at mga pagkain sa pag-alis nila. Tulad ng sabi ng hari, binigyan din niya ang bawat isa ng mga bagong damit. Pero kay Benjamin, 300 pieces na silver at 5 bagong damit ang binigay niya. Pinadala naman niya para sa tatay niya ang 10 donkey na punong-puno ng mga best na produkto ng Egypt at 10 donkey na may kargang grain, tinapay at iba pang pagkain para sa paglalakbay nila. Pinauwi nga ni Joseph ang mga kapatid niya at sinabi, "Huwag kayong mag-aaway sa daan." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 45 verse 25 to 28. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga karwaheng pinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob, "buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Ayan. Nakailang take ako dito dahil sa binasa ko kasi nakakaiyak siya kapag, di ba? Kasi ito na yung exciting part na inamin ni Jose kung ano yung totoong pagkatao niya, na siya yung kapatid na ibinenta ng kanyang mga kapatid. At umiyak sila, nag-iyakan sila dahil sa tuwa. Diba? Napakabuti ni Jose kasi kahit anong ginawang masama ng kanyang mga kapatid sa kanya ay nakuha niyang mapatawad yung kanyang mga kapatid. At natuwa naman yung kanyang ama dahil sa balita na buhay pa pala si Jose. Nung inamin ni Jose ang kanyang pagkatao sa kanyang mga kapatid, nung una ay natakot ang kanyang mga kapatid, pero kalaunan ay natuwa sila dahil buhay pa ang kanilang mga kapatid. Ayan, diba, kahit anong sitwasyon natin, kahit gaano kasama yung sitwasyon natin, yung pagbenta sa kanya ng kanyang mga kapatid ay naging magandang paraan para makapagpakain siya ng maraming taong nagugutom kung hindi dahil sa kanya, diba? Kaya dapat isipin natin kahit nasaan tayong sitwasyon ay may magandang plano talaga ang Diyos para sa atin. Kaya pag merong nanakit sa atin or may gumawa sa atin ng masama, piliin natin yung tama. Think positive lang tayo palagi dahil dadating ang panahon, kakailanganin nila tayo at kailangan natin magpatawad. Dahil sa ginawa nilang yun yung magiging paraan ni Lord para maging matibay tayo at mas tumaas, di ba? At ang pagpapatawad naman ay hindi siya kahinaan, kalakasan siya at tanda ng mabuting puso. Makikita rin natin dito sa Genesis chapter 45 na ang pamilya ay dapat ay nagkakaisa. Diba, kahit anong mangyari, kahit balibalitarin mo ang mundo, ang pamilya ay pamilya pa rin. Mas mahalaga pa rin ang pagmamahalan kaysa galit ng nakaraan. At makikita rin natin sa buhay na nangyari sa buhay na ni Jose ay ang masamang gawa ng kaaway ay nagiging magandang plano ng Diyos para sa mabuting plano. Amen? Amen.